may trabaho rin po kayo. Kailangan nyo pong gawin yung assignment 2 weeks. So, pwede nyo gamitin ng Facebook, social media. Okay? So, may pinasa ko sa inyo mga gospel tracts. Ipasa nyo po yun. Okay? Ako po ganun ginagawa ko. Ipapasa ko ng gospel tracts. Kaya sabi ko, sana po mapasa nyo po through online. Kasi hindi ko sila mapuntahan. Okay? Sa doon, makikita nila na sila yung makasalanan. Papahamak sila dahil sa kasalanan, kailangan nila ng tagapagligtas. Panginoon sa Kristo, kapag tinanggap nila, maliligtas sila. At alis sila mula sa kaparusahan sa impyerno. Amen? Kung hindi naman natin trabaho ang magligtas, ang trabaho natin magbahagi. Kung hindi man sila maligtas, walang tayo pananagutan. Kaya at least ginawa natin yung part natin. The first ministry, dapat ng isang tapong naligtas. So, winning. Ang naging sistema lang sa panahon natin ngayon, na gaya na adapt din natin sa ibang mga Christian churches, ang ginagawa, ministry, choir, music, doon na nilalagay, acting, diba? Nakita ko sa Book of Acts, first ministry, pagkatapos maligtas, nagsusolving sila. Sa Book of Acts yun, pag pinag-aralan yung Book of Acts. Kasi sinusundan ko yung pattern Book of Acts. Kung paano yung first church, first century church, sinusundan ko yung pattern. Okay? Kaya po yun. Trabaho po natin yan. Pag-solving. Pag hindi po natin ginagawa yan, nalulungkot po ang Panginoon. Okay? Pag di po natin ginagawa yan, nalulungkot po ang banal na espiritu. Kaya minsan, malungkot ang buhay natin bilang Kristiyano kasi hindi tayo nakakapag-solve. Kasi ang banal na espiritu, pag hindi natin nagagawa yung kalooban niya, nagigirib siya, nalulungkot siya. Kaya minsan nakakaranas tayo ng bakit parang tinatamad ako magbasa ng Bible. Bakit? Tinatamad ako mag-pray. Kasi may hindi tayo nagagawa ng kalooban ng Panginoon para sa atin. Amen? Kaya huwag natin hayaan na nangihina tayo bilang isang Kristiyano. Dapat may ginagawa tayong trabaho para sa Panginoon. Amen po ba? And soul winning is not just ministry. Kumbaga, schedule. Wednesday ngayon, di ba, nag-soul winning. Wala sa schedule. Wednesday, di ba, Thursday bukas, soul winning ulit ako. Tapos Friday, soul winning ulit. Di ba? Okay. So, kahit walang schedule, soul winning tayo. Ano ba naman yung mabigyan mo ng isang trucks doon sa kapitbahay? Isa lang Isa lang. Mag-uwi ka ng trucks, ibigay mo sa isang kapit. Kada araw isa. Diba? Kung mag-umpisa ka ngayon, mauubos mo lahat ng kapitbahay mo. Isang araw, isang classmate. Isang araw, isang classmate. Isang katrabaho. Amen? Diba? Kesa naman wala. Diba? Much better kahit isa. Sabi ko nga sa inyo, just one more soul. Yan yung sinisikap ko. Bawat araw, may isa akong masyashare ng gospel. One soul. Sipin mo, sa loob ng isang taon, ilan yun? Ilang araw yun? 365 days. Kung araw-araw ka nagsasoul winning, ang madadala mo sa Panginoon sa isang taon, 365. Eh kung 5 taon mo na ginagawa, ilan na yung madadala mo sa Panginoon? 365 times 5. Sige nga, pakalkyo nga. Tingnan natin yung figure. Okay. Para magkaroon tayo ng challenge. Yan po, yan. Calculate. 365 times 5. So, halimbawa, 5 taon ka na nagsasolving, tapos araw-araw, kahit isang ano. Ha? Isipin mo, 1,800. Kung ginagawa mo yun sa loob ng mahabang panahon, pagdating mo dun sa langit, ang dami mong ka-fellowship. Libo. Amen? Kaya ako, 2007 ako 7, 8, 9, 10, 11, 18 years. Kung simula nung 2007, naging soul winner ako, 365 times 18. Ilan yun?
Yes, sige nga. Tignan natin. Para ma-challenge tayo, di ba? Grabe, 6'5". Paano pa yung mga naunang pastor na 30 years in the ministry? Di ba? Amen? Di ba? Amen? Di ba nakakamangha yung pagdating mo sa langit, ang dami mong kakilala kasi soul winner ka. Hindi yung pagdating dun sa langit, wala kang kakilala kasi wala ka namang nadala sa Panginoon. Di ba? Amen? Challenge po yan mga minamahal na kapatid. Dapat, ayan, i-grab natin yan, soul winning, di ba? Para makakay sila, hindi sila makahapak sa impyerno. Hindi naman natin trabaho dalhin sila sa simbahan para maligtas. Yan din yung nilagay sa ating isipan na dalo ka sa church. Diba? Dalo ka sa church para marinig mo yung gospel. Ang problema sa ganun, tinatamad sila. Diba? Why not tayo yung magdala ng gospel sa kanila? Ituro natin. Diba? Pag na-receive nila, invite mo sa church para maging part siya ng church. Sa Book of Acts, hindi lahat ng nasave, nasa church. Okay? Hindi lahat. Pero save sila. Okay? Pinag-aralan. Alright, so yan lang po. Isang challenge sa ating soul winning. Siguro dahil napapalapit na talaga yung pagbabalik ng Panginoon, kaya nararamdaman natin na kailangan na natin mag-soul winning. Anytime, yung nararanasan natin init na ito ay hindi pangkaraniwan. Pagpasok na naman ng May 1 na pala ngayon, no? Pagpasok ng tag-ulan, may mararanasan na naman tayo hindi pangkaraniwang mga bagyo. Okay? Kasi naitalak yan sa Biblia. Gawa man yan ng tao, so na-prophesy na yan ng Bible. So, dapat, sabi nga ni Pastor Abel, may kinig po ang ano nila, dapat isang Kristiyano, bawat araw, bawat oras, inaabangan niya na darating na ang Panginoon. Kasi pag ganun yung nasa isip mo, inaabangan mo yung pagdating ng Panginoon, matatakot ka gumawa ng kasalanan. Diba? Magpupursige ka, babalik na yung Panginoon, wala pa akong nagagawa. Kulang pa yung nagagawa ko sa Panginoon. Okay? Kasi pag dating natin sa Panginoon, nakakaya pag sinabihan tayo ng Panginoon, ikaw nakamad, nakatiwala. Diba? Pag ginano tayo ng Panginoon. Much better, magiging masaya tayo pagharap natin sa Panginoon. The good and faithful servant. Amen po ba? Amen. So yan po ang sikapin natin, mga kapatid. Lalo tayo, mga naunang mga mananampalataya, mas lalo tayong maging masikap. Katulad ni si Princess. Sabi ko kay Princess, sama ka sa amin. Tayo, magsusolving tayo. Sasama natin na si Princess sa solving. At gusto niya na magpabaptize ka. So, sabi ko, wait mo lang na kasi iipunin ko muna yung mga magpapabaptize. Alamin ko muna para iisang na lang kayo. Isang loob. Yung si Jem doon kasama ko. Kasi si Jem, naunawaan niya lang yung linggo yung kaligtasan. Praise the Lord. At naunawaan niya na, no? Okay, so ganun talaga eh. Okay. So, hindi, yung baptism, yung anak ay hindi makapag-ligtas siya. Ang baptism, yan ay pagpapakita na tinanggap ko si Jesus Christ and you are willing to obey God at maging Panginoon siya. Alright, so yun lang po. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po'y magkakamayan. Awitin natin ang ating team song, God's Wonderful People. Kamayan natin ng masigla ang bawat isa. Amen? God's Wonderful People. That's it. I love that feel when I get together with God's wonderful people. Love that feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a feel when I get together with God's wonderful people. Ang puso ko'y masaya,
you're so pretty, you're so great. Yung masulat, you're so pretty. Hinangkat ko sa aking mga tanawin. Pagkasa, pinupuwi natin, gusto'y masaya. Pagkasama ko ngayon, aking sa Diyos ay umiibig. Ang gusto'y masaya. Pagkasama ko ngayon, sa Diyos. Gusto'y masaya. Pagkasama ko ngayon, sa Diyos umiibig. Ay pagkasama natin. Pinupuri natin Ay, ito talaga ang maganda. Ganda. sa Diyos ay umiibig. Ngayon, praise God, kasama tayo mga kapo. Praise God, kasama natin si Janine, si Andrea, at si Princess. Yan, salamat sa Panginoon na kayo po ay aming kasama. Kita po tayo sa ating pagbibigayan bago po sa ating prayer. Usually part po yung ating mensahe. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Hindi po si Brother Noli, pag-pray po yung ating pagbibigay. Ay, mag-pray. Panginoon, dinadakilat ka sa palamatan sa muli. Gabi na ito sa aming prayer meeting. Maraming salamat po sa mga taong nagbibigay katapatan sa kanilang dalangin po namin ng itong aming mga saliti ay magamit sa iyong gawain, Panginoon. Tanggapin mo po nawa, Lord, ng aming biyaya upang ito'y magamit sa anong gawain ito sa church na ito, Panginoon. Ito tulong na magdalangin sa Amen. Amen. Prayer time po tayo. Hanap po tayo ng partner to pray. Tapos bago yung pangkalahatan po na prayer. Dito na lang po yung bench. Ladies, pwede rin po kayo magsama-sama. Jude, pwede magsama-sama.
Okay, tayo po tayo. Pray natin yung mga prayer requests natin. Ikot tayo po tayo. Tayo po pray. Okay. Una po natin sa prayer yung Israel, Jewish. Uli natin po. Okay. Kumusta po ba ang update sa Israel? Sa news. Ano kasi news? Kasi wala ka pa news. Minsan na sa YouTube pag nadata. Lumabas sila eh, tinutulungan ng Iran, tinutulungan ng Russia ang Iran. Lumabas na. Kaya may punto dito ng Iran na ito. Russia. Yung Russia kakampi niya ng China. Kakampi malaki. Prayer for Israel, peace, salvation of Jews. At naway yung Panginoon patuloy magpadala ng mga missionaries sa field, lalo dito rin po sa Philippines, iba't ibang panig ng mundo. Then nandiyan yung mga local missions and missionaries, or mission and missionaries. Then yung mga mission partners natin, lapit natin sila sa Panginoon at ating pasalamat. Yung ating mga ministries, evangelism, soul winning. Okay, praise the Lord kasi dumadami ating time para soul winning, Bible studies, children's church. Ayon sa mga teachers, sa Sabado na daw ang graduation ng mga bata. Kanya-kanya lang po muna ng area. Okay? So pag-pray natin, ang provision ng Panginoon sa graduation ng mga bata. Hindi natin may invite yung magulang kasi masipit yung yung area natin eh. Hindi tayo ubra sa kung janitor. Kasi tuwing Sabado, Linggo, basketball. Tsaka, yung ibang bata, halimbawa sa bukid, hindi papayagan pumunta yung mga bata. Tsaka yung nasa Tadyaw, hindi sila papayagan. Kaya, gano'n na lang, area na lang. At least, mas matutuwa sila kapag na-receive nila ng mismong event na yun. Okay? And, please pray for our fellowship and pinapalago natin yung fellowship sa kabataan kasi maraming kabataan dito po, mga bago, mga kasama natin, kailangan natin silang maturuan, magabayan. Okay. Sabi ko nga sa kanila, hindi na sila makapag-autismuan, magpatuloy sila sa kasi naiintindihan naman natin yung kanilang mga magulang, diba? Sagrado ang natin. Hindi na uunawaan yung baptism na pagsunod sa Kristo at hindi yung sarili ko. Okay. At least, nagtuturo natin sa kanilang gospel. May iniisip ako sa children's church natin every Saturday na hahatiin natin. Naisip ko pala hahatiin. Kasi diba, halimbawa, sa bukid, may mga malalaki doon.
i-separate siya, pero same area. Tapos, mas tutukan siya sa gospel yung mga bata. Yung mga kaedad natin rin, kailangan natin kami, kaya yung naiisip ko na i-separate sila. Parang ito sa Andre kasi si Jenny. So, pag-pray natin kung ano kalooban ng Panginoon. Kasi sa bukid, pwede siya maganap. Sa bukid, dalawang teacher. Dito, dalawa rin. Ang struggle natin sa Badyaw, si Mang Roy lang. Siguro kaya na ni Ate Lorraine. Okay. Sabi din natin, kasi ibang bata hindi nakakapunta eh. Kaya, nasip ko na gawin natin. Ano talaga. Kasi minsan, di ba pag nagtuturo tayo ng lesson, minsan pa nagtuturo tayo ng lesson, iba yung lesson about yung sa character, iba yung nagtuturo natin. So, ang desire sana ng puso ko, na mas, talaga, maunawaan nila yung gospel. Maunawaan talaga nila yung pananampalataya. Yung mga maliliit, walang problema kasi safe sila. Pero itong mga ito, yung mga isip na kailangan talaga maituro sa amin yung gospel para maligtas sila. O gawaan talaga ng maligtas. So, pag-pray natin kung ano yung plano, magandang plano po dyan. Okay, Sunday school, worship service, prayer meeting. Ayan, marami tayong wala na napakatiran. Pray natin sila. And discipleship class, Bible school, patuloy yan sa IBCAP at sa teachers training. Sabi po ni Sister Gina, sa Sabado daw ulit, may naman siya ng school. So, sacrifice tayo, wala tayong binabayad kay Sister Gina. Sino ba bumili ng manok? Siya yung bumili. Siya pa yung bumili ng ulam. Kasi wala nga kami pera. Bumili siya ng ulam. Tapos si Mama may pinala ng tote. Ganun ka-giver yun siya. Sister Gina. Binigyan nila ng lapid. Pero kami, dito, wala kami. Bumili siya ng manok. Diba yung pinahin natin? Yung mga teacher. So yan, salamat sa Panginoon. No? Siguro inalaw ng Panginoon, hindi matuloy ito kasi mahal pa kayo ito. Ito, libre. Ayan, mission house repair. Hindi ko na ipagawa yung dyan, alulog kasi naisip ko na may outing kasi ang iba dito so sila Tatay Rafi. Tapos kahapon ko lang nalaman, hindi pala kasama sila Tatay Rafi. Kasi nga si Nanay Cristo yung sakit ko. Tuhod. Nagawa na sa akin. Pero di ba next week na. Church natin building, pag-pray natin itong lugar na ito na pagkaloob sa atin ng Panginoon. Kung hindi man ito, away na ibigay sa atin sa Lord na mas best na lugar. Hindi masikip kasi na tayo eh. Paparami na tayo. Okay? Pagsiksikan, ayan, lalong umiinit eh, di ba? Pagsiksikan tayo. TV, tricycle, yung iba natin mga pangalaan. Amplifier, speakers, and monthly expenses, rent, electric bill, water bill. Yung electric bill ay 828. Yung rent, 4,000. And yung water bill ay wala pa. Okay, so pag-pray natin yan, naway mabayaran natin. And ayun, yung outing natin sa susunod na taon. Naisip ko na doon na lang tayo sa family camp. Okay, family camp. Mga kapatid, I encourage you na doon tayo sa family camp. Sabi ko, alam ko kaya natin ipulin ko. Kung umpisa natin ngayon. Kaya natin. Diba, palima-lima, pasampu-sampu. Ito yun sa loob ng isa. Marami kayong nandito. Pag dumating pa yung Pasko, maraming pera nyo sa Pasko. Okay. So, mag-family camp tayo.
makikisabit tayo sa family camp. Baka pala Pastor Ira. Makikisabit tayo sa Zambales. May ano doon, may dagat doon. May dagat. Tapos, yung simbahan doon, ang palaki. Ilang hektarya ba yun, yung lupa nila doon, ang laki ng lupa nila. Nakikita ko bukod pa yung worship, nila, malaki. Malaki pa sa living stone. Tapos, yung lupa, ang laki rin. 3 hectares yata yung lupa. Vision yun nila, Pastor Ira. So, pag-pray natin yan, kapag maka-join tayo dun sa camp. Iba po kasi yung camp sa outing. Iba yun. Napakarami natin matutunan sa camping. Okay? And then, sa linggo ay ating family day. Kaya magdala tayo, kanya-kanya tayong ulam, mga bata, magdala kayong ulam. Share tayo ng tayo. Kung ano lang madala nyo, itlog. Mga simple ulam sa mga bata. Ayan, pray for church workers, spiritual growth and maturity, commitments natin, good promise, first fruits. Sa anniversary natin, yan naman po iniipon natin, pang-love gift, tapos yung sa food. Okay, so huwag natin kalimutan mga kapatid. And yung sa outing, pwede na natin pakonti-konting tawag dito, tulugan. Okay, nagulog ka ba na sa outing nakaraan? Kahit piso wala. Ikaw na rin, nagulog ka. Ikaw. Third. Okay. Sige. Ayan. Healing for sickness. Sino ba yung mga sakit? Sabing init, no? Sobrang init. Ang sakit sa ulo. And then, unsaved loved ones, pag-pray nyo, mga kapag-anak na hindi ligtas. Family devotion every Friday. Hindi po kakalimutan. God of Rock prayer every Tuesday. Nag-uumpisa po yan ng Lunes, tapos alas 12. Yan ay start. Kaya, lagi po iset ang alarm. Okay, pag-pray din natin ang ating bansa. Pag-pray natin ang ating community. Naway, ma-share natin dito ang tamang gospel. Okay, so yun po. Sama-sama po tayo mag-pray. Tayo lahat ay yumuko. Lahat ay humingit. Tayo po manalangin. Hingin po natin ang pagkilos sa Panginoon sa gawain. Dakila namin Diyos, kapangyarihan. Sa gabi po ito, kami po ay nagpupuri sa inyo. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon, humingi ng kapatawaran sa lahat ng karumihan na nakikita niyo po sa amin, aming nagawa, Panginoon. Tawad po, naway linisin niyo po ang aming isipan at puso. Hindi ito, Panginoon, na magsilbing katitsuran o hindi kami mahulog dito, Panginoon, pang hindi kami magkasala. Linisin niyo po kami, Panginoon, pakalinisin niyo po kami. Naway sanctified niyo kami, Panginoon, sa bawat araw, lalo sa oras na ito, sanctified as Panginoon, upang kami ay maging karapat-dapat man lamang sa iyong harapan. Panginoon, nilalapit po namin sa inyo ang bansang Israel. Ngayon sila ay dumaranas ng gera. Yata niyo po sila gabayan. Lain po namin, magpadala kayo ng mga missionary sa lugar na yun upang palaganap ang gospel. Yung Israelita, ang paligtas, maging sa ibang palig ng mundo. Kayo rin po magpadala dito po sa Pilipinas, sa ibang bansa. Kayo po magpadala ng mga missionary. Kayo po tumawag mula sa mga Baptist churches, Panginoon, na nagtuturo ng tama-tama. Kayo po ang magpondo, Panginoon, magbigay ng lahat ng pangangailangan upang may padala na po ang mga missionary. Tuloy din po namin pinapanalangin ang Bible printing po sa may Iligan. Sa pangunguna po ni Pastor Roberto Lapas. Balayan niyo po ito at naway mas maraming magsuporta. Sa ngayon may palaganap po ang salita sa wika ng Cebuana, Panginoon. We're praying also for local missions and missionaries.
Pastor Joshua Santa Maria, gawain sa Venezuela, Pastor Saitil, Pastor Raul Viva Malate, April Antes Santa Maria Bulacan, Bernal Santa Maria Bulacan, Sunshine Marquez, Montalban Rizal, Cherry Escalan Pandi Bulacan, Pastor Rainiel Balmaceda, Pambungan Antipolo, Pastor Adrian Gaton, Neparo, Caloocan, at sa mga foreign missions and missionaries, January, Montenegro, Israel, Bang Torseng, Thailand, Yongshong Lengsayo, Laos, and Thai, Zama Minsawi, Malaysia, Bin Shanrun, Cambodia, Adamsgard po Agay, Ghana, Africa, Jaire Matenbo, Canada, Mildred Adunod, Mexico, Naika Bilson, Canada, Mondrin family, Italy, Harder family, Alcour, Qatar, Nelson Narciso, Cambodia, Alan Henry Bena, USA, Ukraine, to the Jew or Jewish missions, Hernan family, East Asia, Joy Rabaya, Israel, the Andegue, Botswana, Africa, Bendoy family, India. We're praying sa lahat ng missionaries nito, sa missionaries all over the world. Kayo po siyang gumabay, tumatubay, magbigay sa pangailangan, mag-ingat, maglayo sa kapamakan sa mga gawa ng kaaway, Panginoon. And sa mga supporter po sa amin, Panginoon, tumutulong po dito sa gawain, para po sa pangailangan po ng mga lingkod, ng St. Christian Baptist Mission ng Basora, St. Alolona Baptist Church, Asian Landmark Baptist Church, Brazil, Bulacan, Bethel Baptist Church, Camarin, Bethel Baptist Church, Magnolia, Macedonia Baptist Bible Church, Lupa, Baluyod Family, Carpenter House Baptist Church, Glorious Bible Baptist Church, Bigupan, Hosanna Bible Baptist Church, Bulacan, Heritage Bible Baptist Church, Laguna, Asian Landmark Baptist Church, Balagtas, Bulacan. Salamat po sa kanilang mga buhay, maging ang Calvary Baptist Church na isusupport din po sa pamamagitan po ng Bible. Salamat po sa kanila at sa buhay po ng mga kapatiran na nagiging tapat po sa pagbibigay sa mission Panginoon. And we're also praying for our ministries na pinagkatiwala niyo sa amin na dapat po namin gawin. Aming evangelism program, Soul Winning. Panginoon, thank you for the privilege na kami po ay nakahayo, nakapag-Soul Winning, Panginoon. Naway walang mang program, walang mang schedule, bawat isa sana ay makapag-Soul Winning po kami, lalo higit sa lahat yung mga mahal po namin sa buhay. And Bible studies, Panginoon, naway magpatuloy ito sa pangaral ng salita sa bawat salita sa bawat tahanan, kung mas lalong lumago sa pananampalataya. Children's Church every Saturday, and yung kanilang magaganap na graduation, Panginoon, kami po ay walang budget, Panginoon. Ito po nilalapit namin sa iyo. Naiwala po kami sa miracle, yung pagkakaloob po ito ng kalooban. Sa gayon ay tayo po paano ay napasaya namin ang mga bata at maging sa kanilang pagkain, Panginoon, sa araw na yan. At talahin po namin, hindi ito matapos. Kung patuloy ito, makahikayat kami ng mga kabataan na lalo yung mga medyo malalaki na, Panginoon, makilala nila si Kristo ng totoo sa kanilang buhay, maligtas sila, at magamit din po sila, Panginoon, sa inyong gawain. Maging part sila ng evangelism, tulong po sa mga bata, Panginoon, sa choir, sa music, Panginoon, kayo po nawa ang kumilo sa kanila. At kami po mga teacher, nalahin po namin na bigyan po kami ng mas malalim pa na pagmamahal sa kanilang mga kaluluwa, na maalagaan namin sila, Panginoon, hindi namin sila mapabayaan. Naway, Panginoon, ito po ginagay niyo po sa aming mga puso sa bawat member ng Macedonia Faith Christian Baptist Church. We're praying also for fellowship. This po ito, coming Sunday, maging Sunday school, worship service po namin, and prayer meeting. I-bless po ito, Panginoon, naway bawat kapatiran, hindi po nila makalimutan ang aming mga gawain, ang aming mga pagtitipon, sapagkat napakahalaga ng pagtitipon sa ikalalago ng bawat isa. Maging yung pananalangin, Panginoon, sama-sama. Ito po yung inutos sa amin, dapat po ito po ang aming ginagawa. And then the Bible School, IDCA, Bama, yung mga students ay gabayin niyo po yung teachers training,
Salamat po sa buhay ni Sister Gina na way palooban niyo magpatuloy. Ito po yung aming grab, Panginoon, kahit kami po ay nagsakripisyo ng oras, Panginoon, na way kayo po patuloy na kumilos. We're praying for our needs, Vision House Repair, and the Lord, isa may yung pinto sa likuran. And we are also praying for this church building. Pagkalugod sa amin, kung hindi man Panginoon, bigyan niyo po kami ng mas best na lugar kung saan mas maayos na mga panambahan, mas maluwag, Panginoon, na mas marami kami madadala sa iyo, Panginoon, matuturuan. And sa aming iba pa po mga pangailangan, TV, tricycle, amplifiers, speakers, yung aming monthly expenses, rent, electric bill, water bill, food, and etc. And then sa mga comparative na events, and aming second year church anniversary, prayer vigil, Lord's Supper, Thanksgiving, kayo po mag-provide sa mga pangailangan po namin para po sa mga upcoming events na yan, Panginoon. Lord willing, yung first World Missions Conference is coming January, and yung family camp, kung din po kami awat dyan, para po sa nangalakas po ito sa amin. And then sa linggo, kayo po mag-provide sa aming pangailangan, Panginoon, kayo po siya mag-supply para po sa aming family day, sama-sama kami kakain, pagdala po bawat isa, family, yung mga pagkain para po pagsasalusaluan po namin. And then, ang iba po namin mga panalangin, great church workers, spiritual growth and maturity po ng bawat isa, and naway maging matibay, maging matatag, hindi mahulog sa luwan ng kaaway, Panginoon, dahil ito yung pagpahina sa isang Kristiyano na kung saan kanyang kukunin yung kasalanan na pinagtutok po sa kanya. Naway maging matibay po kami at matatag dito. Yung commitments namin, yung faithful kami sa big promise, first fruits offering, yung commitment namin sa anniversary, Panginoon, at yung pag-ipon namin muli sa outing, naway maging faithful po kami. Pagalingin niyo po kung sino may karamdaman, Panginoon, sa oras na ito. Dalangin po namin kayo po magbigay ng kaligtasan, kayo po ang magdulot ng mga mahal namin sa buhay, maligtas, Panginoon, naway gamitin po kami para sa kanila. Bigyan niyo po kami ng malalim na pag-ibig sa kanila, Panginoon, na maabot ang kanila po mga kaluluwa. And family devotion is coming Friday, Panginoon, naway sama-sama kami magkatipon. Just rin po yung round-the-clock prayer namin every Tuesday. And then, pray din namin ang aming bansa, kapayapaan, panguna ng aming presidente, mga namumuno na nanunungkulan, kayo po mag-kumilos sa kanila, naway kalooban mo sa maganap sa ating gobyerno. Dalahin po kayo kumilos din po, maligtas sila. Wala na kayo ng mga tagapagturo sa kanila, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Naway, Panginoon, sawayin niyo po anumang gawa na ginagawa nila na hindi kaaya-aya, na paglaban sa bansa, korupsyon, kayo po nawang sa kulilos. Nalapit din po namin ang aming community, kapayapaan sa aming lugar, yung pong siya kumilos, Panginoon, sawayin niyo po ang mga ipapasaway sa aming lugar. Hindi naman, dalayan po namin ang pagpalaganap ng ang tunay na ebanghelyo sa aming lugar, Panginoon. Ang Macedonia, naway mas lalo kang magpursige ay bahagi ang gospel sa lugar po. Salamat po, Panginoon, kalooban niyo nawa siya maganap sa mga panalangin na ito. Kung lamang inilapit namin sa iyo, inihiling namin, naway, Panginoon, kayo po ang siyang kumilos, Panginoon, sa mga panalangin po namin ito. Ito po ang medalangin, binabalik po namin lahat ang kapurihan sa iyo sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Nag-ano lang si Pastor James. Pag-pray din natin sila, Pastor James, yung kanilang lipat sa panibagong worship place. Okay, pag-pray natin saglit sila, Pastor James. Tayo po yung kumikit mga kapatid. Pag-pray natin sila, Pastor James. Let's pray. Panginoon, sa gabi po ito, nilapit namin sila, Pastor James, ang Church ng Macedonia Baptist Bible doon po sa may Muntinlupa. At sila po'y nagpaplano, babalak na lumipat sa mas maayos na lugar kung saan mas makapagtipon sila ng maayos. Kayo po mag-provide, Panginoon, sa kanila po pangailangan. Nangailangan po sila ng halaga, Panginoon, para po doon. Kayo po mag-provide at
naway kayo pong gumabay sa kanila paglipat, maging matutumpay itong Panginoon. Salamat po, Panginoon, kayo kumilos, kung kayo pong gawain, alam po namin na kayo ang siyang magbibigay sa pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Okay, sige po, tayo po yung pag-ayos po sa ating kaupo. Tapos tayo sa huling parte ng gawain ng papahayag po. Ang salita ng Diyos, pag-aaral po ng salita ng Diyos. Alright. Kailangan natin wala na kayo sa ating mensahe. Amen. Okay. Actually, may hinahain ako sa inyong mensahe. Ito po yung patungkol sa paglago ng isang Kristiyano sa kanyang pananampalataya. Okay? So bago yan, mag-pray po muna tayo para pumunaan tayo ng Panginoon sa oras na ito. Panginoon, maraming salamat po sa aming pong natapos na pananalangin. Naway, Panginoon, kalooban niyo ang siyang maganap. Ito po yung pinagpapakumbaba lamang po namin ay nalalapit sa inyo na kung ano po ang mas higit na makabubuti, naway yun ang pagkaloob po sa amin, hindi po yung sarili na amin, Panginoon. Lapit din po namin sa gabi ito ang papahayagan po ng inyong salita. Naway kayo po ang maitaas, hindi po ako. Ako lamang ay tagapagdala ng inyong mensahe. Busog nawa kami at pala ng mga na inyong pong salita, Panginoon, sa gabi po ito. Bigyan niyo po ko ng lakas at naway bigyan niyo po ng talinong bawat sa amin, maunawaan ang aming pag-aaralan, lalo mga verses, Panginoon, na mahahayag sa gabi ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. At mga kapatid, wala po sa aming kalagitnaan. Po, pakinggan niyo po ng maigay yung ating pong pag-aaral po ng salita sa gabi ito. Kasi po ito po ay para sa bawat isa, lalo po higit sa natin, sa mga bago pong mananampalataya. Okay? Mas higit po natin kailangan ito. Kaya inenda po ito ng inyong pastor ay para po sa inyo, lalong higit po sa inyo ng mga bago pong mananampalataya. Okay? Growing in Christ. Growing in Christ. Okay? Mga minamahal na kapatid, sa umpisa pa lang na tayo ay naligtas, tinanggap natin ang Panginoong Kristo bilang personal na tagapagligtas ng ating buhay, ang desire na po ng Panginoon na tayo ay maging katulad niya. Gusto ng Diyos, ng Panginoong Kristo, na tayo ay maging katulad niya, mamuhay tayo, nakasama siya, magpasakit tayo sa kanyang kalooban. At ang gusto ng Panginoon na tayo ay lumago rin sa ating pananampalataya. Amen? Ayaw ng Panginoon na tayo ay nananatiling bansot or sa English ay stagnant. Pag sinabing stagnant, yung tagal mo na sa simbahan pero wala kang natututunan. Huwag natin hahayaan na tayo mananampalataya, tumatagal tayo sa church pero hindi tayo lumalago. Amen? Mapabata man o matanda, kailangan lumalago sa pananampalataya. Huwag mong sasabihin sa sarili mo na sila lang ang kailangan lumago kasi sila naman ang nagagamit sa ministeryo. Hindi po yung ganun, mga minamahal na kapatid. Okay? Isa po yung kamangmangan na sasabihin mo sa sarili mo na sila lang ang dapat lumago at ikaw hindi. Okay? Dapat tayong lumago, sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Inuutos na dapat tayo ay pinupursige na tayo dapat ay lumago at hindi tayo manatiling stagnant. Okay? Hindi tayo manatiling mababa. Dapat each day, each month, each year, makikita mo at your back na ikaw ay lumago. Ikaw ay mas nag-mature bilang isang mananampalataya. Hindi yung bawat taon, bawat araw, nakikita mo na parang kasama ka ng kasama. Parang palala ka ng palala.
parang hindi ka nagbabago. Amen? Yun ang nakakalungkot, no? Nang matapos mong mapakinggan yung gospel, di ba? Sinabi mo na tinanggap mo si Jesus Christ, nag-repent ka sa iyong mga pagkakasala, tapos magugulat ka na lang, nandun ka na naman sa pagkakasala mo. Amen? Na sa halip na lumago ka dapat tayo bilang isang mananampalataya, ano nangyayari sa atin? Diba? Bumabalik tayo doon kung saan yung bagay na iniwan natin. Kung saan tayo nag-repent, bumabalik tayo sa putikan. Diba? Para tayong aso na isinuka natin, sabi ng Bible, ay kinakain pa rin natin. Para tayong baboy na kung saan matapos tayo maligo, babalik tayo sa putikan. Amen? Ayaw ng Panginoon ng ganun. Gusto niya na lumalago tayo bilang mananampalataya. Amen? Hindi porket matanda na rin, kumbaga wala na. Wala nang silbi sa gawain ng Panginoon. Meron po. At kailangan lumalago. Amen po ba? Hindi rin pwede sabihin ng mga kabataan, sila nanay na lang, sila tatay na, kasi sila naman yung mas mature. Amen? Ano pa? Immature. Kaya dapat tayo ay nagiging mature din. Sisikapin natin na tayo ay maging mature. Tingnan po natin sa Bible, Romans 6 verse 11 to 13. Romans chapter 6 verse 11 to 13. Romans chapter 6 verse 11. Sabi dito, likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin. Okay? Dapat daw ay patay na tayo sa pagkakasala. Wala ng kasalanan. Iniiwasan natin. But alive unto God through Jesus Christ, our Lord. Alive tayo. Patay na yung old sinful nature natin. Buhay na yung bagong nilalang, yung divine nature. Okay? Yung old sinful nature, yan ay dulot ni, sino po? Yung unang lalaki? Si Adan. Napalitan po yan nung tinubos tayo sa krus ng Kalbaryo. Sino na? Jesus Christ. Kaya dapat maging katulad tayo ni Jesus Christ. Hindi na yung old sinful nature natin. Okay? Let not sin therefore reign in your mortal body. Wala na akong kasalanan na nagahari pa, namumuno pa sa ating katawan, that you should obey it in the last thereof. 13, neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin. Ihiwalay mo kahit anong parte, kahit upo. Ihiwalay mo sa pagkakasala. Kahit yung, diba yung mata mo, anong tawag dito? Yung eyelids, anong Tagalog yan? Anong Tagalog eyelids? Pilik mata. Kahit yung pilik mata mo, dapat wala yan sa kasalanan. Amen? Ngayon yung sabi ng Bible, buong parte ng katawan, wala dapat sa pagkakasala. Hindi dapat nahuhulog sa pagkakasala. Iniiwasan natin. As those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Dapat daw righteousness unto God. Kung dati pala-away ka, dapat hindi na ngayon. Kung dati nagsasabi ka ng bad words, dapat iniiwasan mo na ngayon. Okay? Dapat daw wala ka dun sa paggawa ng kasalanan. Dapat instruments ka para sa kapurihan ng Panginoon, sa katuwiran ng Panginoon. Okay? Kaya kung hindi tayo nagiging instruments doon, diba, napakalaking question ng ating kaligtasan. What a big show of abnormality it would be if a child remains a baby, diba? Diba, abnormal kung yung isang bata, hindi siya nag-grow. Tama? Hindi nagmamature yung kanyang brain. Hindi lumalaki yung kanyang katawan. Abnormal yun. May abnormality sa kanya kapag hindi siya lumalag. Ganon din ang Kristiyano. Kapag hindi ka lumalago, may abnormality sa iyo. Okay? Ibig sabihin, may hindi ka ginagawa para ikaw ay lumago. Hindi ka nagsisikap bilang sa mananampalataya. Amen? Kaya yung hindi paglago ay kasalanan niya ng isang mananampalataya. Kasi ayaw niyang lumago. Maraming paraan para ang Kristiyano ay lumago. Mag-pray ka, magbasa ka ng Bible. Amen? Amen po ba? Diba? Makinig ka ng mga mensahe na makapagpapalago sa iyo
sa buhay pananampalataya, sa Christian living. Maraming paraan, mga minamahal na kapatid. Okay? When a man receives Christ and repents from all his sins, he is changed from being a child of darkness to a child of light. Kung tinanggap mo talaga si Kristo, nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, dapat hindi ka na doon sa kadiliman, na dito ka na sa kaliwanagan. Hindi mo na dapat ginagawa yung mga bagay na dati mong ginagawa. He is a born again and a babe and in Christ. Ikaw ay na-born again, tinanggap mo si Kristo, at ikaw ay naging baby. Di ba sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babe, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Okay? Yung isang bata, di ba yung baby, lagi niya dinidesire yung gatas. Tama? Tama po ba? Eh, paano kaya yung baby kapag hindi niya dinidesire? Ano kayong mangyayari sa kanya? Ano mangyayari sa baby kapag hindi niya hinahanap yung gatas at hindi siya nakakapag-take ng gatas? Ano kayong mangyayari sa baby? Panghihina? Tapos? Papayat? Ano pa? Anong huli? Patay. Mamamatay ang baby. Amen? Amen po ba? Kaya kung tayo ay tunay na naligtas, dapat dinidesire natin yung gatas. Ano yung gatas dito na sinasabi ni Peter? Yun yung word of God. Para tayo ay hindi pumayat, para tayo ay hindi magutom, para tayo ay hindi mamatay yung ating pananampalataya. Amen po ba? Para hindi tayo maging carnal Christian. God's desire is growth for everyone that believe. Gusto niya na lahat ng nanampalataya kay Kristo, okay, ay lumago. Okay? Sabi ng Ephesians 4:11-16. Tignan natin yung Bible verse. Ephesians. Okay, brother Alvin? Ephesians. Okay, buksan natin sa Bible natin. Ephesians chapter 4. Verse 11. Hanggang 16. Ephesians 4:11. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers, for the perfecting of the saints, para daw sa ikagaganap ng mga santo. Okay, sino ba yung mga santo? Yan yung mga naligtas. Hindi yung santo yung nakaganon. Hindi yung santo. Hindi yung nakaganon. Hindi santo yung kako yun. Bakal yun. Ang santo, yung pananampalataya. Saints. Amen po ba? Believer ang saints. Okay? Para daw sa ikagaganap ng mga naligtas, mga mananampalataya, for the work of the ministry. Para siya ay maging kagamit-gamit sa ministeryo ng Panginoon. For the edifying of the body of Christ. Para maging matibay ang body of Christ. Ano ba yung body of Christ? Yung church. Para maging matibay ang church. Then, until we all come in the unity of the faith. Diba? Yung may pagkakaisa, diba? Unity in the faith and of the knowledge of the Son of God. Pagkaalam sa Panginoong Kristo, sino ba si Jesus Christ? Ano ba pagkakaalam natin kay Jesus Christ, diba? He is a 100% God. Amen? Naging 100% man din siya, pero hindi na siya tao ngayon. Ano na siya ngayon? Diba? Diyos. From the beginning, Diyos siya. Nagkatawang tao lang siya. Amen po? Amen? So, dapat meron din tayo paglago sa ating pagkakilala natin sa Panginoong Kristo. Okay? Unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So, kung titignan nyo sa verse 13, dapat tayo ay lumalago. Okay? Lumalago. Nagmamature tayo, mga minamahal na kapatid. That we henceforth be no more, verse 14, children. Na hindi daw tayo manatiling, bata. Diba? Tapos, to and fro, yung nadadala kayo yung bata, diba? Kukutuin mo yung bata na yan. Diba? Mauuto mo yan eh. Amen? Diba? Pwede mo mauto yung bata eh. Pag ganun-ganun yan eh. Kung mga yung isang batang mananampalataya, pag may pagsubok, madali matisod.
Amen, di ba? Di ba na-experience natin yan? Madali kang matisod, madali kang open, okay? Madali kang matukso, madali kang ma-discourage. Yan yung batang mananampalataya. Ang sabi ng Bible, huwag daw tayo maging ganun. Okay? And carried about with every wind of doctrine. Pati sa doctrine, no? Yung batang mananampalataya, madali matangay sa maling, lalo pag maling tinuro sa kanya na pananampalataya. Okay? Dapat daw mag-mature tayo. Hindi na tayo nadadala ng mga maling aral, ng mga maling turo. Kaya ano ba? By the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. 15. But speaking the truth in love, may grow up into Him in all things. Lumago, mga kapatid, which is the head, even Christ. 16. For whom the whole body, filthy joined together and compacted by that which every joint supplied, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Diba? Ini-design ng Bible na lumago tayo sa pananampalataya. Hindi tayo manatiling bata. Amen? Amen po ba? Hindi porket bata ka, bata lang yung maturity mo spiritually. Pwedeng umangat yan. Diba? Ang sabi ng Bible, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya lang, hindi ka nakikinig ng word of God. Wala ka pag Wednesday, wala ka pag Sunday. Paano ka lalago sa pananampalataya? Hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nag-pray. Amen? Paano lalago sa pananampalataya? Okay, kaya may mga mananampalataya na ang tagal na, pero stagnant. Okay? Stagnant. Talo ng maagang nag-mature na mananampalataya, yung matagal ng mananampalataya. Talo yun. Unahan yun sa karera. Okay? Kasi yung isang tao na yun, sinikap niya na siya ay lumago sa kanya mananampalataya. Diba sabi ko sa inyo, wala yan sa patagalan. Diba? Nasa patatagan yan. Ay nasa pagpapatuloy yan. Okay? To acquire growth, there are 5 things a babe in Christ should subject himself into. Pero isa lang yung ituro ko sa gabi nito. Isa-isayin natin. Letter A, isa po doon sa 5 bagay na dapat gawin ng isang bagong mananampalataya. Halimbawa, si Princess, si Andrea, nanampalataya pa kayo kay Jesus Christ? Amen. Ito yung isa sa bagay na dapat yung gawin. Una, Bible reading. Bible reading. Pagbasa ng Bible. Psalms chapter 1. Tingnan natin. Psalms chapter 1. Kung ikaw, sinasabi mo, mananampalataya ka ni Kristo, pero hindi ka nagbabasa ng Bible, baka hindi totoo yan. Okay? Dapat nagbabasa ng Bible. Pag hindi, baka hindi ka totoo. Psalms chapter 1. Kasi ang baby, hinahanap niya yung gatas. Yung bagong mananampalataya, hinahanap niya yung Word of God. Pag hindi, baka hindi ka babe in Christ. Okay? Psalms chapter 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. Okay? Umiiwas yan sa kasalanan, in short. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Meditate day and night, nag-aaral ka ng Bible, araw at gabi. Amen? Hindi yung nag-cellphone ka araw at gabi, pero yung Bible, hindi mo mabasa araw at gabi. Amen po ba? And he shall be like a tree planted by the rivers of water. Kapag ikaw daw ay nagbabasa ng Bible, parang isang puno na nakatanim sa tabi ng ilog. Okay? Pag nakatanim ka sa tabi ng ilog na isang puno, malago yan. Amen? Pansinin niyo yung mga kangkong, malalago yan pag nasa ilog. Yung talbos, yung pechay, malalago yan. Pero pag wala, pag malayo sa tubig, tuyo yan. Amen? Tuyo. Kaya tignan mo yung katabi mo, baka tuyong Kristiyano yan. Tignan mo. Mukha bang tuyo o
Okay? Tuyo. Pero mapapansin mo isang Kristiyano na siya ay nag-aaral ng salita ng Diyos, kakaiba yung aura niya. Diba? Malakas yan. Hindi mo hindi mo matutokso sa pagkain yan. Diba? Hindi mo madadala sa pagkain yan. Katulad ni Iso. Diba? Hindi mo madadala sa pagkain yan. Kapag yan ay matibay sa kanyang pananampalataya. Kasi nagbasa ng Bible eh. Amen? Diba? Okay, tuloy natin. That bringeth forth his fruit in his season. Tingnan niyo po. Ano nangyari ito sa puno na yun? Nagtutunga. Amen? His leaf also shall not wither. Hindi natutuyot. And whatsoever he doeth shall prosper. Kung ano daw yung ginagawa niya, ay tatagumpay. Kung kasali siya sa choir, tatagumpay yun. Kumbaga, yung boses niya umaganda, umaayos. Sa soul winning, natututo siya mag-soul winning. Diba? Amen? Sa preaching, gumagaling siya mag-preach. Nagbubunga eh. Amen? Amen po ba? Sa pagtuturo sa mga bata, gumagaling din siya. Sa pagbibigay, nag-grow din. Diba? Kung dati type lang sa offering, with promise, natagtagan, nag-grow. Kaya mapapansin niyo yung lumalabong mananampalataya. Sa hindi. Okay? Kasi sabi ng Bible may pamantayan tayo. The ungodly are not so. Hindi raw maka-Diyos. Hindi ganito. But are like a shaft which the wind driveth away. Para lang tipan ng bigas kapag dumaan ang hangin, natatangay. Amen? Natatangay. Walang laman. Amen? Therefore, the ungodly not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the unrighteous, ungodly, shall perish. Amen? Nakita niyo kung gaano kahalaga yung Bible? Pag-aaral ng Bible. Makikita pala doon kung ikaw ay isang malagong mananampalataya. Kaya yung binibigay ng mga ate nyo, mga kuya nyo, basahin nyo yan, yung Bible. Kaya makikita natin dyan kung talagang yung pananampalataya natin ay matibay. If there is a book worth studying and meditating, that is the Word of God. Okay, kung may babasahin tayo para lumakas, yan na yung Word of God, yung Bible. Okay, kung may mga book ka mang ginagamit para devotion mo, kaya mas tumibay pa ng palataya mo, basahin mo yan, okay yan. Pero huwag mo kakalimutan yung pagbabasa naman ng Bible. Huwag mo iwawala yung Bible reading time mo. The abundant wisdom and riches God has provided in His Word are available to all believers, but they are only possessed and fully owned by those who diligently search for them. Just as much as Christ and the Holy Ghost are God's best gifts to us, the Bible stands in the same category with them. It is also another best gift to mankind. Amen? Yung salita ng Diyos is a best gift to mankind kasi manual yan. May kita mo yung mga bagay na dapat mo gawin. May kita mo yung bagay na dapat mong iwasan at hindi mo dapat gawin. Yan yung makapagbibigay sa atin ng talino. Di ba? Kaalaman patungkol sa lahat ng bagay. God communicates to man through His Word. God communicates to man through His Word. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, kinakausap tayo ng Panginoon. Amen? Kaya huwag mong sasabihin sa akin na kinakausap ka ng Panginoon pero hindi ka nagbabasa ng Bible. Sabihin mo sa akin, Pastor, kinakausap ako ng Panginoon. Mananalo daw ako sa loto pag pinaya ko itong natin. Okay? Sabihin ko sa iyo, saan sa Bible yan? Nagbasa ka ba? Nag-devotion ka ba? Baka ang binasa ko dyan yun. Okay? Na nakasulat doon yung mga horoscope. Kaya mo, number 18. Mananalo. Diba? Hindi pala Bible yung binasa. Dyaryo ang binasa. Amen? Kaya yan tuloy. Nagkamali si Ate Chelsea. Okay, yan. So, maging tayo. Okay? Hindi tayo kakausapin ng Panginoon kung hindi tayo nagbabasa ng Bible. Tandaan niyo po yan. Hindi siya makikipag-usap sa panaginip. Tapos na po ang prophecy. Okay? Hindi siya makikipag-usap sa tubig. Diba? Na may lalabas sa senyal. O kaya sa pader, na may lalabas sa imahe ng kunyaring Jesus Christ. Hindi gano'n makikipag-usap sa pamagitan niya ng salita ng Diyos kasi naisulat na. Amen? Kailangan lang natin na paniwalaan. Okay?
one will get to know God better and understand His will and desire through Bible reading. May kita din natin yung desire niya para sa ating buhay, yung much better na kalooban niya para sa ating buhay sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. So hindi natin malalaman yung guidance niya kung hindi tayo nagbabasa ng Bible. Yung will niya kung hindi tayo nagbabasa ng Bible. Amen? Sabi ng Colossians 3:16, let the word of God dwell in you richly in all wisdom. Dwell in you. Ano yung sabihin ng dwell in you? Mapasa iyo. Mapunta sa iyo. Amen? Yung salita daw ng Diyos, mapunta sa atin. Richly in all wisdom. Okay? Pero pag hindi ka nagbabasa ng Bible, walang wisdom. Amen? Diba? Anong testimony kapag nagbabasa ka ng Bible? Diba? Nalaman mo na si Moses pala ay kinain ng malaking isda. Diba? Tama ba mga bata? Diba? Si Moses kinain ng malaking isda. Ha? Okay. Eh, si Jonah yun, di ba? Si Jonah yun eh. Hindi naman si Moses yun eh. Okay? So yan, kapag di ka nagbabasa ng Bible, hindi mo alam yung mga bagay na yan. Hindi ba't nakakahiya sa mga kapatiran? Yung nag-preach si pastor, tapos, di ba, nagtanong siya, tapos, mali yung sagot mo. Kasi hindi tayo nagbabasa ng Bible. Okay? Okay, we must understand it reverently. We must read it reverently. Ano yung reverent? Yung may pagbuong pagplano. Diba? Prayerfully. Pray mo kay Lord, Lord, maintindihan ko nawa yung word of God, yung salita ko. Panginoon, pwede nyo gayahin ito, ginagawa rin ko ng iba. Panginoon, magbabasa ako ng Bible, i-guide niyo po ako, at may mga prayers po ako sa inyo, na way kalooban nyo yung mababasa ko po na inyong pong salita. At maituro po sa akin ito kung ano po yung dapat kong gawin. Okay? Ganun po ang pagiging kapag nagbabasa po tayo ng Bible. Okay? Systematically, yung pinag-aaralan mo talaga ng maigi. Kanino to sinabi? Para kanino to? Okay? Amen? Okay? Anong application nito? Diba? Amen? Ano yung bagay na dapat ko gawin sa sinasabi na ito ng salita ng Diyos? Okay? Para ba sa atin yon? O baka historical yon? Diba? Baka mamaya pagdating ng linggo, mag-alay dito ng kalapati. So, kasi nabasa ko po sa book of Leviticus. Kailangan, kasi nagkasala po ako. Kaya dinala ko po dyan, pastor, ng kalapati. Okay. Okay, so hindi na po yung applicable sa church. Okay, historical na po yun. Para po yun sa mga Hudyo. Amen? Amen po ba? Yun, so, kailangan pag-aralan natin systematically and daily. Ano yung daily? Araw-araw. Hindi yung alternate. Bukas wala. Susunod meron. Bukas wala. Hindi yung linggo lang. Okay? Araw-araw, mga minamahalang kapatid. Hindi lang araw ng linggo. Kasi araw-araw, kailangan natin ang gabay ng Panginoon. Tama po ba? Amen? Much better kung umaga pagkagising mo, bago ka pumasok ng trabaho, bago ka pumasok ng school, ilaan mo talaga, i-advance mo yung time mo, isama mo dun sa prayer. Kasi yun yung guide mo, yung gabay mo para hindi ka magkamali sa gagawin mo. Amen? Diba, may struggle ka nung gabi. Hindi ka nagbasa ng Bible, hindi po na tuloy nakita yung dapat mong gawin para sa struggle na yun sa kinumagahan. Amen? Yun yung guidance natin. Diba? Magganon din sa gabi. May mga nangyari sa loob ng isang araw, hindi mo maintindihan kung bakit nangyari yun. So, malalaman mo yun kapag nagbasa ka ng Bible. Amen? Bago ka matulog, doon mo malalaman. Doon pala yun. Okay? Yung pala yung layunin ng Panginoon. Okay? What the Bible is to us, it is a sword. Ano yung sword? Espada. Hebrews chapter 4, verse 12, talim. Okay? Talim ito. For the word of God is quick and powerful. Anong ibig sabihin po ng powerful, mga kapatid? Makapangyarihan. Yung salita ng Diyos. Amen?
and sharper than any two-edged sword. Mas matalim pa sa tabak na may dalawang talim. Okay? Piercing even unto the dividing asunder of soul and spirit, tumatagos sa loob, sa spirit, sa soul, and of the joints and marrow. Di ba? Amen? Si Mrs. nung in-injection dito sa likod. Di ba bone marrow? Yung loob, di ba? Yung inoperahan siya. Sakit daw eh. Sabi ko, sakit daw. Sipin mo ganyan yung word of God. Masakit. Diba? Masakit. Kasi para hindi tayo mahulog sa kasalanan. Amen? And of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Discerner. Diba? Discerner. Yan natin makikita kung magitan ng salita ng Diyos. Okay? Number 2, it is a food. It is a food. Hindi lang siya sword na pag nakagawa ka ng pagkakasala, sasawayin ka niya. Okay? Mga kapatid, ganito rin po. Pag mag-pray tayo sa Panginoon, ipag-pray din natin. At kapag nagbabasa tayo ng Bible, tignan din natin na baka kasi may nagawa rin tayong kasalanan. Tignan natin, baka mamaya sinasaway na tayo sa word of God. Tapos, hindi natin pinapansin. Yung sinabi doon. Ang gusto lang natin, minsan baka, kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, blessing lang. Pero yung pagsaway ng Panginoon through His Word, baka hindi natin pinapansin. Okay? Dapat maano tayo doon. At tulad yung nakaraan, devotion ko. Ang devotion ko, may pinag-pray ako sa Panginoon. Pero yung lagi kong devotion, share the gospel. Iba-ibang ano lang. Iba-ibang verses lang. Soul winning. Iba-iba. So, nakita ko na, siguro 4 na beses yung pares. Nakita ko. Hindi ko pinag-pray ko, pero may pinapagawa sa akin yung Panginoon. May pinapagawa sa akin. Tulad ng nakaraan, nangihina kasi ako nakaraan. Kasi walang pambayad ng tubig. Kuryente tubig. Nangihina ako. Kasi yung devotion ko, devotion niya ako para makita ko kung saan kumakuha yung pambayad ng upa. Para kay sister, nandito yung pangalan niya. Okay? So, pinag-pray ko. Tapos yung lumalabas sa devotion ko, puro vision, surveying, gospel sharing, puro yun. Kaya sabi ko, sige, Panginoon, mukhang kulang pa yung ginagawa. Kailangan ko lumabas. Amen? Kaya kahit ako lang mag-isa, lumalabas talaga. Kasi yun yung pinapagawa ni Lord eh. Amen? So pag nabasa natin sa Bible, at nagkaroon tayong conviction, maramdaman natin na yun yung pinapagawa sa atin, gawin natin. Amen? Huwag mo siyang i-let out. Huwag mo siyang ine-neglect, mga minamahal na kapatid. Dahil yun yung kalooban ng Panginoon. It is a food. Ito yung pagkain. Hindi ka lalago kung hindi ka lulusog yung katawan mo kung hindi ka kumakain. Mamamatay ka. Pag hindi ka uminom, mauuhaw ka, mamamatay ka rin sa uhaw. Okay? Sikapin din natin na ang salita ng Diyos, yan ay pagkain natin spiritually. Amen? Dapat makita rin natin na kailangan natin kumakain ng salita ng Diyos para tayo ay mag-grow. Di ba? Para yung katawan natin maging maayos yung hukong ng ating katawan. Amen? Diba? Pansinin mo yung taong hindi kumakain. Okay, mapaya. Diba? Hindi magandang tignan. Okay, diba? Hindi katulad doon sa isang tao na healthy. Kumakain siya ng maayos na pagkain. It is a food. Diba? Tingnan natin. Matthew 4:4. Matthew chapter 4 verse 4. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kung naligtas ka na, kung tinanggap mo si Kristo, dapat kumakain ka ng salita ng Diyos. Huwag mong mahayaan na hindi ka kumakain ng salita ng Diyos. Amen? Amen? Kailangan natin yan, kumain tayo ng salita ng Diyos. Totoo po yan. Kapag ang isang Kristiyano, hindi siya nagpapasa ng Bible, hindi talaga siya mabubuhay ng maayos. Ang gulo ng buhay ng isang Kristiyano na hindi nagpapasa ng Bible. Bakit? Experience ko yan, mga minamahal na kapatid. Ang gulo ng isipan ng isang tao hindi nagbabasa ng Bible. Ang gulo ng puso ng isang tao na hindi nagbabasa ng Bible. Ang gulo ng desisyon ng isang tao na hindi nagbabasa ng Bible.
magdidesisyon yan, parang ano lang, basta gagawin niya lang to, wala sa kalooban ng Panginoon. And then, lately, marirealize niya mali pala yung ginawa niya. Magtutulot ng maling resulta rin kasi mali yung kanyang naging hakbang. Bakit? Hindi nagbabasa ng Bible. Amen? Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. It is a mirror. Salamin. Okay? Salamin po. Tingnan nga po natin, Brother Andrew, sa James 1:23-27. Tagalog. Tingnan natin sa Tagalog. English pa yung Bible. Tingnan din natin sa Tagalog. Okay? James 1:23 hanggang 27. James 1:23 hanggang 27. Okay? Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagapatupad. Hindi nyo nakikinig ka ng salita ng Diyos pero hindi mo tinutupad. Okay? Ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Ano pa? Sunod. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Okay, yung tao na daw nakatingin sa salamin. Diba kung ano nakikita mo doon sa salamin, dililikod mo kung talaga kung sino ka kapag hindi ka tagasunod ng salita ng Diyos. Tuloy natin. Ngunit ang nagsisiyasat ang sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ng tao ito sa kanyang ginagawa. Tingnan niyo po, pagpapalain. Amen? Nagbabasa ka ng Bible, tinutupad mo, pagpapalain. Ako mamaya, nagbabasa ka, pero hindi mo naman tinutupad. Kaya hindi ka rin pagpapalain ng Panginoon sa inyong ginagawa. Okay? Amen? Amen. Kaya pagbasa ng Bible, pakinggan, ito pa rin, para maging matagumpay kung ano may yung mga bagay na ating gagawin sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen? Gusto mo maging matagumpay na nanay? Basa ng Bible. Gusto mo maging matagumpay na tatay? At matagumpay na kapatid, na panganay, na nagtatrabaho, nag-aaral? Ang susi ay ang salita ng Diyos. Dahil ang Biblia ay aklat ng karunungan. Amen? It gives us knowledge of ourselves. We are dirty, undone. We are not finished yet. Guilty sinners and needful of daily cleansing. Nangailangan tayo ng pang-araw-araw na paglilinis. Sanctification. Nangailangan tayo yun. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos yung nakapaglilinis sa atin. Amen? Ito ay salamin. Diba? Pag sinabing salamin, parang kang nakatingin sa salamin, tapos, nakita mo, may muta ka, anong gagawin mo sa muta? Ha? Nakita mo may muta ka, anong gagawin mo sa muta? Ha? Anong gagawin? Tatanggalin mo. Diba, hindi ka naman naaalis sa salamin, nakita mo may muta, sabi mo, ay, hayaan mo na yan, design yan. Decoration yan. Ang salita ng Diyos, ganon. Nakita mo, na mali ka, anong gagawin mo? Aalisin mo. Para hindi ka maging madumi. Para hindi ka maging makasalanan. Amen po ba? Diba? Katulad siya ng isang salamin. Na nagpapakita sa atin kung ano yung katayuan natin sa Panginoon. Okay? It is likened to water as cleansing agent. Ephesians 5:26. Ephesians 5:26. Okay? Ephesians 5. Katulad siya ng tubig. Diba yung tubig, panglinis yan eh. Hindi ka makakaligo kung walang tubig. Sino ba dito nakaligo ng walang tubig? Okay? Eh yung Word of God, yan ay tubig. Ephesians 5:26. That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word. Amen? Napapansin mo, nagiging makasalanan karnal kang Kristiyano. Ang kailangan mo ay salita ng Diyos. Kasi yun yung makapaglilinis. Amen? Diba? Yung buhok mo na maraming, ano ba tawag yun? Balakubak. Ano makapaglilinis yan? Ha? Kailangan mo ng tubig para ma-wash siya. Matanggal. Amen? Diba? Marami kang dumi sa katawan, pawis ka. Anong kailangan gawin para matanggal yan?
Kailangan ng tubig para malinis. Amen po ba? Kailangan natin ang salita ng Diyos para tayo rin ay malinis spiritually. Amen? Para matanggal yung mga dumi sa atin spiritually. Okay? And last, it is a lamp. Anong lamp? Liwanag sa ating daan. Nagsisilbing gabay sa ating daan para makita natin yung ating nilalakaran. Kapag walang ilaw, hindi mo makikita yung daan mo, pwede kang matisod, pwede kang mapahamak. Tama? So, kailangan natin, yung Word of God, yan yung magbibigay sa atin ng direction para malakaran natin yung dapat nating lakaran at hindi tayo mapahamak. Amen? Kaya yung ibang Kristiyano, lagi na lang paulit-ulit, napapahamak ang kanyang buhay, nagkakamali ang kanyang buhay kasi hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi nagbabasa ng Bible. Amen? It is a lamp. Psalms chapter 119, verse 105. Psalms 119, verse 105. Ano sabi dyan, mga kapatid? Sige, basahin po natin ng sabay-sabay. Psalms 119, verse 105. Ready, begin. Thy word is a lamp unto my and a light unto my path. Diba? Para makita mo yung daanan mo sa gabi, kailangan mo ng ilaw. Diba? Ang modern ngayon, flashlight kaya sa cellphone. Para makita yung daan. Para hindi mapahamak, para hindi matisod. Amen? Diba? Sa ating buhay Kristiyano, si Satan naglalagay niya ng mga temptation ng puso. Kung wala yung Word of God, dyan sa daan natin, hindi mo ginamit. Word of God sa daan mo. Diba? Hindi ka nagbasa ng Bible na masama pala yung alak. Masama pala yung sigarilyo. Diba? Nabasa mo sa Bible, hindi naiwasan mo. Diba? Iwasan mo siya. Hindi mo siya nakapakan. Pero kapag wala kang Bible, hindi ka nagbabasa ng Bible, niyaya ako ng kaibigan ko uminom ng alak. Konti lang naman daw ang iinumin namin alak. Sige, sabi naman ng Bible, si Timothy, uminom siya ng alak. Tapos si Jesus Christ, gumawa siya ng alak. Doon sa kasama. Hindi ka nag-aral ng Bible systematically. Hindi mo pinag-aralan kung para kanino yun at para saan yung pag-inom nila ng alak. Amen? Hindi ka nagbabasa ng Bible eh. Diba? Hindi mo dala yung Bible mo. Paano makatuloy? Amen po ba? Yan ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Alright? Yan ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos ating pong may bilang Kristiyano, bilang mananampalataya. Amen? I hope and pray na mayroon tayong natutunan from the Word of God. Amen? Ito'y salamin, ito'y pagkain, ito'y ilaw, ito'y tubig. Ano yung una? Sword. Oh. Ito'y espada. Amen? Diba? Yan yung characteristic ng Word of God. Okay? Kaya, patandaan natin yung characteristics ng tanong Diyos. Amen? Amen. So, tayo po ay umawit sa Panginoon. Awitin natin ang ating closing song, Amazing Grace. Page 86. Page 86. Amazing Grace. Hinihin ko po na tayong lahat ay tumayo. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
Ito yung namin. Nakilala naman Diyos ang mga salamat. Salamat po Panginoon sa gabi ito sa aming prayer meeting. Kayo po yung aming pinupuri at pasalamatan sa gabi ito, Panginoon. Thank you po sa aming tutunan sa iyong mga salita, Panginoon. Naway ito'y babaon namin o dala-dala namin sa bawat pamilya. Ito'y manamnam namin sa gabi ito, Panginoon. Ganon din po sa mga nasa tahanan na hindi po nakapag-attend dito, Panginoon. Naway ikaw siyang kumilos sa kanila, Panginoon, upang sila ay magpatuloy sa iyong salita, Panginoon. Thank you po, Lord, sa bawat kapatiran sa nandito, Panginoon. Sila ay nagiging active sa gawain, Panginoon, at makinig sa iyong salita, Panginoon, sa gabi ito. Thank you po, Lord, sa bawat isa at ito pong bahay sambahan, Panginoon, naway ikaw ang magpatuloy, mag-provide sa pangailangan sa araw-araw, sa pangailangan sa church, sa tahanan ito, naway ipanalangin sa bawat isa, sa bawat member, upang magpatuloy ang gawain, at ikaw ang siya magbigay, Panginoon, ng biyaya sa bawat isa. At ito naman po ang aming dalangin sa Panginoon. Amen. Praise God. Muli po magandang gabi sa bawat isa. May maaari po tayo makauwi mga kapatid at patulong po sa pagliligpit ng ating mga kapatid. God bless po sa bawat isa at ingat po.